What's up YouTube? Mingson here. Welcome back to my channel guys. So I'll be explaining today kung ano yung importansya ng air filter element or air filter box at kung bakit up until now hindi ako nagtatanggal ng air filter box or air filter. So just a quick shout out para kay Ralph Paraiso, Motoshark, Janik Sniper User, and Carl Vin, Paolo Lalo, and lastly kay Gear Up Pacifista. So thank you for watching my vlog mga dre. So one more thing bago ko mag-proceed dun sa main topic ng vlog ko today. Ang engine oil or ang mga maduming engine oil, nakaka-apekto talaga yan sa performance ng kahit anong klaseng motorsiklo. So kapag maduming engine oil mo, diyan mo makikita diyan mo ma-experience yung malamya yung manakbo ng motor mo, parang ang hina humatak, or yung dati mong top speed na 40 kilometers per hour nagiging 35 na lang. Yung mga ganong factors, nakaka-apekto talaga dyan yung maduming engine oil. So as much as possible dapat ma-maintain natin yung cleanliness ng engine oil natin, or ma-maximize natin yung pagiging malinis niya sa loob ng isang buwan or within 1,000 to 1,500 kilometers na buhay ng engine oil bago siya dumami. So without further ado, let's rock! So mga dre, I'll be explaining to you guys kung gaano ka-importante yung air filter tsaka yung air box. So ano mang purpose ng air filter? Ang air filter, yun, the word itself, ini-filter niya yung air na pumapasok dun sa engine. So nakakonekta yung air filter dun sa fuel injector. So lahat ng hangin na pumapasok sa fuel injector, lumalabas siya dun sa exhaust system natin. So ano bang purpose ng air filter? Yun nga, the word itself, pinifilter niya yung air para hindi ganun ka dumi kagad yung engine oil natin sa loob ng makina. So ano ba? So kung mapapansin nyo, hindi ako nagtatanggal ng air filter up until now. Hindi ko tinatanggal yung airbox kasi dala na ako dun sa first motorcycle ko. So dati kasi naka-open carb ako. So napagtanto ko na that shorten the lifespan of our motorcycle. So in what terms? Syempre nadudumihan yung engine oil, mas nagkakaroon ng or mas prone sa defect yung engine components natin kapag naka-open carb tayo or wala tayong air filter. So imagine kung gaano kadami yung magiging engine oil mo sa loob ng one month, tapos daily use mo siya ginagamit. So let's try to open the air box or the air filter. Let me just get my tools. Ayan, meron akong sticker dito, lagi kong baon kasi may mga location akong pinupuntahan na meron nakakilala sa akin. So yan. So kailangan mo lang naman screwdriver para matanggal yung cover. So ito. So hindi siya mahirap tanggalin. Screwdriver lang kailangan mo para makita yung air filter element. Yung air filter element, siya yung laman nito na may color green na parang papel. Ang tawag kasi doon element eh. So ayan. So yan, dami ko nakikita papalit ng mushroom type na air filter hanggang sa naging open. Ako ayoko talaga. Ayoko na ng ganun. Kasi hindi siya good para sa engine natin. Kung ikaw biyahero ka, tapos like mo biyahe ng mga more than 50 kilometers daily, tapos nandito ka pa sa Metro Manila,
Imagine mo kung gaano kadumi yung usok na o yung hangin na pumapasok dito kapag ginagamit mo yung motorcycle. So yun, kaya hindi ko nagtatanggal ng air filter. Yung mga mushroom type naman na air filter, ayoko nun eh. Hindi ako fan nun. Bakit? Kasi high flow siya, ibig sabihin high flow ba? High air flow yung mushroom type dahil yung ganong klaseng air filter, malalaki yung butas ng element. So hindi niya talaga na-filter lahat ng dirt na pumapasok dito sa fuel injector mo. So ayan, nabaklas ko na siya. Hugutin ko lang. Ay mali. Sa ilalim pala dapat hugutin. Yan. So guys, after 20,000 kilometers tinakbo ng motorcycle ko, ito ngayon yung air filter ko. So, 'di ba? Ang original color nito, color green. As you can see, after 20,000 kilometers, ganyan kadumi yung air filter element ko. Dito yan sa Metro Manila. So, imagine mga dre, kung itong lahat ng duming to napupunta sa engine oil mo sa loob ng isang buwan, I'm sure madidismaya ka kasi napakadumi. Meron siyang mga parang buhok-buhok, yung langis na nanggagaling na pumapasok dito, minsan overflow ta ng engine oil nakalagay sa crankcase natin. Yan, kaya ito makikita mo parang basa sa engine oil galing yan eh. Hindi ko alam kung paano siya nakakapasok dyan. Well, yun. So let's go back to the topic. Ito, palitin na to. Hindi lang ako bumili agad ng air filter kasi baka bukas pa kasi wala akong time, may pasok ako mamaya. So yun, imagine itong dumi to pumapasok sa crankcase mo, sa loob ng crankcase mo. Ganitong kadumi. Tapos may mga hibla-hibla pa at mga buhangin or carbon na nanggagaling na carbon build up ng ibang sasakyan galing doon sa exhaust system nila. So yun yung napupunta dito sa air filter element mo. So kung ganito kadumi yan, I'm sure madidismaya ka kapag pumasok to sa loob ng engine mo. Yung engine mo kasi wala naman siyang mechanism para linisin yung engine oil sa loob. Kaya meron kang air filter para ma-filter yung duming pumapasok sa loob ng makina mo. So yung oil filter naman, ang fini-filter niyan, yung mga, for example, mga debris na napoproduce sa loob ng crankcase or ng engine. Tapos siguro kung may mga kapasok na rin dito na small particles na mapupunta sa engine oil mo, yun ang i-filter ng oil filter. Kung dadaan doon yung dirt o yung debris. Paano kung hindi? Edi, kung debris siya, malaki yung chance na papunta siya doon sa piston, magasgas yung sleeve. Pag nagasgas yung sleeve, magre-rubber ka. So, hindi siya maganda para sa motorcycle o sa engine. So, kaya ganun kahalaga yung air filter para yung takbo ng engine mo smooth na smooth. Yun. Ano pa ba? Tapos yun, siguro yun yung masasabi ko para dun sa stock air filter ng motor natin. Let's try to discuss naman yung mga mushroom type or mga cone type na air filter. Usually talaga yun mga
high airflow na air filter, tapos maliit lang yung element. Bakit ako hindi naging fan nun? Kasi yung air filter na yun, tignan nyo na, maliit yung element niya, tapos high airflow, ibig sabihin, malakas nga yung hangin na papasok doon sa motorcycle mo. So, siguro sa iba, nakikita nila yung difference na when it comes to power, mas siguro nakikita nila na mas malakas yung hatak or mas nagta-top speed sila kapag nagtatanggal ng air filter. For me, para sa akin hindi. Kasi binabago niya lang yung lakas ng pagpasok ng hangin sa loob ng fuel injector mo. So, mas malakas lang yung lalabas din sa exhaust system mo. Siguro kaya siya, dati kasi, nung hindi pa uso yung fuel injected motorcycles, kaya ako nagtanggal ng air filter nun kasi yung nagpalit ako ng aftermarket exhaust. So, nagpalit ako ng aftermarket exhaust, pumupugak o nagkakaroon ng delay yung motorcycle ko kapag meron akong air filter element or air filter box. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung air filter box or air filter element at ginawa kong open. Tapos napagtanto ko, parang mabilis dumumi yung engine oil ko kasi nga open yung carb ko. Same goes din yung sa mga fuel injected. Kapag naka-open ka o high flow yung air filter mo, yun ang consequence ng pinapalitan yung air filter ng mushroom type. Mabilis dudumi yung engine oil nyo. So, mas mabilis kayo magpalit ng engine oil in a monthly basis. So, yun. Kaya ako nagpalit nun kasi, yun nga, pumupugak yung tambocho ko. Ayoko nang ganun. Fan pa naman ako ng mga aftermarket exhaust. Yung medyo, ayoko naman ng masyadong maingay. Yung sakto lang din. So yun, kaya nabili ko yung Leo Vince Cobra. Hindi kasi basag yung tunog nun, buo siya, parang ma-bass siya kapag nagpapatugtog ka ng mga music. So yun yung binili ko. So yun, so let's get back to the air filter. Yung air filter na mushroom type, yun, para sa akin, kung mapapansin nyo, try nyong obserbahan yung air filter element within after 5,000 kilometers, 10,000, 15, and 20,000 kilometers. Tignan nyo kung dumudumi yung air filter element. Sa akin kasi, ang observation ko doon, dumudumi siya, pero very minimal. Unlike nung dito sa stock, hindi siya ganito kadumi. Ito ang stock eh. Hindi siya higher airflow kasi talagang fini-filter niya yung dumi. Kaya yung sa mga mushroom type, hindi dumudumi ng ganito kadumi kasi siguro let's say na mga 40% ng dumi pumapasok dun sa engine mo o napupunta dun sa engine oil mo. Kaya hindi dumudumi agad yung mushroom type mo na air filter. So, yun. Ay, nako. Kaya, up until now, or up until today, nakikita nyo, meron akong airbox, meron akong air filter. Kasi, pang daily use yung motorcycle ko, so, ayokong lumiit yung lifespan ng motorcycle ko, o ng engine. Kaya hindi ako nagtatanggal ng airbox or air filter. Kasi gusto kong ma-preserve din yung engine oil ko as much as I can. Para naman hindi magastos kapag nag-change oil ako. Kasi nowadays, alam naman natin, ang tataas na rin ang presyo ng mga bilihin. Hindi lang naman sa pagkain, pati din naman sa mga pyesa ng motor o sasakyan. Kaya, yan. That's what I'm trying to do ngayon dito sa Suzuki Raider 150 Fi ko. So, well, siguro that explains kung bakit hindi ako nagtatanggal ng air filter. Ayoko lang
lumiit o mixi yung lifespan ng motorcycle ko dahil dun sa dumi pumapasok sa engine oil kapag naka-open ka or naka-mushroom type ka na air filter. So, that's pretty much it for me, mga dre. Sana may natutunan kayo dun sa vlog ko kung gaano ka-importante yung air filter or yung air filter element. So, thank you for watching, guys. Isa lang hinihiling ko sa inyo, please share the video. Ciao.